lahat na nandito ngayon. Totoo, pangalan ng aking nasirang asawa ang palaging inuulit dito sa Ilagan Doctrine. Ito po ang ginamit na doktrina nung ang asawa ko ay hinuli noong 1985. Maalala ko pa, May 10, 1985, kasama ang dalawa pang abogado. Pagkatapos ng isang malawakang welgang bayan. Noong panahong yon, ang asawa ko po ang chairman ng Bayan Mindanao. Hinuli sila walang warrant. Dinakip sila at ipinasok sa isang kampo rin ng militar, sa Camp Katitipan sa Davao. Ang mga abogado ay naghain ng writ of habeas corpus, kung kaya ang tatlong abogado ay dinala dito sa Maynila sa Supreme Court. At kami rin bilang mga pamilya ay sumama upang makinig kung ano ang magiging desisyon ng Supreme Court sa inihain na writ of habeas corpus. Maalala ko pa, iisa lang ang Supreme Court Justice na siyang tumutol kung bakit hinuli na walang warrant ang tatlong abogado. At yon ay si Supreme Court Chief Justice Claudio Tihanki. Siya ang nagsabi na dapat hindi hinuli, dapat pinakawalan, at dapat ibalik sa Davao ang tatlong abogado. Tulad na rin ang pambabastos ng AFP ngayon sa kaso ng Morong 43, binastos din dahil hindi ibinalik sa Davao ang tatlong abogado. Sa halip, kinulong sila sa Camp Bikutan. Isang taon kaming nag-follow up sa kaso, at sa totoo lang, ang pagsampa ng kaso sa lower court, yung sinasabi nila ngayon na basehan kung bakit hindi i-release ang Morong 43 dahil meron nang nakasampang kaso sa mababang korte. Ang nangyari po kina Attorney Ilagan, Attorney Rizonar at Attorney Arellano, sinampahan ng kaso pagkatapos na sila ay hinuli. Teknikalidad na ginagamit nila ngayon sa advantage ng pamahalaan. 1985 pa yun. Wala nang martial law ngayon. Bakit hanggang ngayon ang isang doktrinang mali, ang isang doktrinang lumabag sa karapatan ng mga hinuli ay siya pa rin ginagamit upang ipatuloy ang pagkulong nitong 43 health workers? May martial law pa ba tayo ngayon? Wala na, dapat. Pero sa kilos ni Gloria Macapagal Arroyo, sa kilos ng mga hustisya, sa pagsira ng ating judiciary, meron pa tayong de facto martial law. Bakit ibinabalik ang matagal na sanang ibinasura na doktrina? Napakasakit. Pangalan pa ng asawa ko, namatay na nga, wala na ngang martial law. Ang naiiwan na lang ay si Enrile, sapagkat siya ang defense minister nung panahon yon. Hanggang ngayon, ginagamit pa natin ang isang doktrina na dapat matagal nang itinapon, sapagkat walang puwang ngayon ang isang doktrina na lumalabag sa karapatang pantao. Kung kaya, dapat ipagpatuloy pa rin natin ang ating pagkilos. Labanan ito. Isang makabagong violation na naman. Isang violation ng mga karapatan ng mga nakakulong at isang pagsira sa ating judiciary, sa sistema na dapat tumitingin kung ano ang tama, kung ano ang dapat sinusunod bilang
rule of law. Subalit, wala ng rule of law, wala ng pagrespeto sa batas, wala ng pagrespeto sa ating mga karapatang pagtao. Ang torture na dapat hindi umiiral sa isang lipunan na sibilisado, nandyan pa rin. Sapagkat hindi sibilisado ang ating armed forces na sumusunod bilang tuta ng isang administrasyon na napakapasista, isang administrasyon na walang pagpapahalaga sa karapatan ng isang ordinaryong mamamayan. Kung kaya, hindi natin titigilan ang ating pagkilos, hindi natin titigilan ang pagsigaw na dapat ibalik ang pagrespeto ng karapatang pantao at panahon na upang ibasura ang tinatawag na Ilagan Doctrine at pakawalan ang ating mga kasamahang mga health workers. Mabuhay tayong lahat! Mabuhay